sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Nandito po ako sa Metropolitan Theater dahil there's another movie ni Vilma Santos, yung Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, na in part of the celebration ng Mother's Day yun. So, nandito kami para umattend ng film showing, pero bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan ng comment sa comment section. So, gusto ko na rin i-take yung opportunity na mag-shout out kay J Ginger 7306 na isa sa mga nag-manifest na nabitin yun sa isang video ni Vilma nung nakaraan dahil nagkaroon ng katuparan yung isa sa mga wish niya na magkaroon ng mahabang interview or video kay Vilma. So, ang Bata Paano Ka Ginawa ay sa direksyon ni Chito Ronyo na originally ay ipinalabas noong 1998. I'm proud to introduce to you Ms. Vilma Santos. Salamat po sa oras na binigay po ninyo sa amin ngayon para makasama kayo na mapanood po ang isa sa ipinagmamalaki ko po at isa sa pinakapaborito ko pong pelikula, ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. It's an award-winning novel by Miss Luwalhati, Adeline Luwalhati Bautista. And of course, malaking karangalan po para sa akin na ito po ay sa direksyon ng walang iba, kundi po si Direk Chito Ronyo. Maraming salamat po, Direk Chito at saka Ate B. Siguro dahil nabanggit niyo kanina, yung pag-serve niya as governor and mayor of Lipa and congresswoman. Itong pelikulang ito, inirelease siya sa taon na doon nagsimula yung inyong political career. Tama po ba? Yes. 1998? Direk, naalala mo, if I remember right, during the dubbing, tama Direk, nagda-dubbing kami ng pelikulang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Nung inalok po ako at nagdesisyon na pong tatakbo bilang mayor ng lungsod ng Lipa. Nandun kami sa dubbing area, kausap ko pa si Direk Chito, na nagpuntahan ng mga press kasi pumayag na ako noon na tatakbo ako bilang mayor ng lungsod ng Lipa. Kaya memorable ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Maraming salamat, Ate B. At nabanggit kasi kanina na hindi ito yung unang collaboration niya ni Direk Chito, pero yung Ikaw Lang, with Cesar Montana and Ricketts. Tapos ito, political, from the action trailer ba yung Ikaw Lang. And then, parang binabanggit namin kanina, ito pa ang start ng inyong political awakening after receiving, or after accepting the role of Lea Bustamante, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. So, paano yung, kung naalala niyo pa, yung unang pag-offer sa inyo ni Direk Chito ng role ng Lea Bustamante? Claudista. Ito lang may kwento ko. Kasi magkaibigan kami ni Ate. Kinikwento niya sa akin itong kwento na to na kinuha ng Viva pero hindi ginagawa pelikula. So, hiningi ko from Viva. Alam ko, kinulit ko pa si Paludong Santos na bilhin niya from Viva. At nag-design ako doon para at huwag mo na ibigay sa iba. Ikaw lang sumula ng script na to. Dahil magaling ka naman magsulat eh. So, napunta sa amin, of course, si Ate B ang nakuha ko artista to. Tanong po, kilala, tapos tanong po sa ating mga panahuli. Good afternoon po sa inyong lahat. I'm RJ Victorio from the University of Caloocan City.
which is what is the problem of being a mother into his child. And secondly, being a national artist in our country. Now, na-deserve yun naman po. RJ, maraming salamat. Maraming salamat. But with due respect, please allow me to greet all our fans, my Vilmanas. Thank you. I love you, Vilmanas. May I, with due respect, I'd like to also to greet, of course, and say thank you to all our students na kasama natin sa araw na ito, sa mga Gen Z natin, mga estudyante, like you, RG, maraming salamat. And again, may I take this opportunity to say hi to, is Father Rector here? Father Rector, are you here? Father Rector, I hope you're here. Father Richard of UST. Hello, and his family. Hello, kamusta po? Professor Dots, hello. Hi, Ed. To all of you, maraming salamat. And going back to your question, ang bubog ng isang ina, kakatapos lang ng ating Mother's Day, nakasama ko doon yung dalawa kong anak, si Lucky at si Ryan. Hindi mo madali maging isang ina. Kukunin, akala nyo lang na the responsibility na nakapatong sa isang ina, parang dito sa bata-bata, sisiguraduhin mo para maging masabi na you've done your part as a mother. Kung magkakaroon ka ng anak at mapapalaki mo sila ng disente at makatao. Kamukha ng dialogue pa dito, di ba? So, yun ang inaasa mo, productive human beings. At para magawa mo yun sa mga anak mo, hindi madali. There are a lot of challenges na dadaanan mo. Kasi may gusto ka sa kanila, but may darating na time, meron silang sarili nilang buhay at magkakaroon sila ng sarili nilang desisyon. At bilang isang nanay, doon ka a-adjust. Hindi pwedeng mother knows best. Kailangan, especially now, computer age, wala na tayong choice but to adjust with our millennials para magtagpo kayo sa gitna. So being a mother, hindi really bubog yan, hindi bubog. Ako personally, masasabi ko, ang nagbuo ng pagkatao ko ay nung ako'y maging isang ina. Kaya ang maging isang ina ay regalo o gift from our Lord. At tayo na mag-e-enhance niyan para magkaroon tayo ng mabubuting anak. Sabi ko nga dito sa bata-bata, mga anak na disente at mga anak na makatao para magkaroon tayo ng disente at makataong lipunan. Paano naman yung tanong ng pangalawa? It will definitely happen. Pero kung hindi pa at hindi para sa'yo, hindi mangyayari. But ang importante, kung ano ang nabuo at nagawa mo sa buhay mo. Salamat, Ate Vina. Ate Rex, po. Siguro, tanongin din natin si Direk Chito. Kasi after nitong bata-bata paano ka ginawa, Ligada 70, kilala na natin ngayon si Direk Chito bilang director ng mga horror blockbuster films, Pungsoy 2, Suko, Bulong, The Healing, kasama si Miss Vilma Santos, no? So, Direk Chito, ano naman po yung, meron po bang plano na bumalik ulit dito sa drama after doing a lot of horror films? Actually, hindi lang drama, pero ang klase ng pelikula na kakaiba sa mga nagagawa ngayon. Yung gusto kong yun ang balikan ng Filipino movies. Yung maging satisfying yung mga pelikulang napapanood natin. Hindi yung parang maliit na lang na kwarto na lang or what. So, kanina nga nanood kami TV sa taas. Sabi ko, imagine naman, dami-dami nating location ng panahon na yun. Bakit nagbago lahat ng yun? Bakit naging maliit na yung mga pelikula? Yun lang. Sana ibalik natin, hanapin natin yung mga pelikulang parang yung mga American movies na nararamdaman mo parang satisfied kang nanood ka kasi ibinigay sa'yo yung mga dapat mong makita, dapat mong mapanood. Hindi yung parang drama tayo na wala namang pinakita sa'yo. Sana maniwala kayo na yung dapat ang solusyon ng pelikulang Pilipino.
Maraming salamat, Direk Chito. Siguro, tawag ulit tayo ng isa pang manonood, no, na magtatanong. Pakilala po muna. Magandang hapon po. Ako po si Maria Socorro Gesmundo. Maria Socorro Gesmundo. Ang tanong ko po is, isang tanong siya, isang request na rin po. Yung tanong po, paano po nyo napili or yung mismo script na yun, nung binabasa nyo is para sa inyo po talaga. Tsaka ano po yung kay Director Chito naman po, kung ano po yung naging dahilan at si Miss Vilo po yung napili nyo during that time. Tsaka yung request kong isa, pwede po ako magpapirma sa inyo. Yes! Dahil, sa first question mo, nung unang in-offer kasi sa akin ng bata-bata, paano ka ginawa? Unang-una, nung malaman ko na it's an award-winning novel by Miss Luwalhati Bautista, paano ka naman tatanggi doon? Yes po. Isa sa mga sikat na writer during that time. Yes. And then secondly, ang magdidirect pa ay isang, alam naman natin, I mean, not because he's here, he's an ace director na iginagalang at alam natin kung gaano kagaling. Directed by Chito Ronyo. Paano mo naman tatanggihan yun? And third, kaya umuo ako kagad na akin yan. Kasi yung si Lea Bustamante, ako yun. The life of Lea Bustamante, she's a parang a liberated woman. You get me? A liberated woman. Nung time na yun is hindi pa ganun yung mga kababaihan. Noon. But you could see kung paano ang evolvement ng buhay natin ngayon. Kasi everybody ngayon, mga kababaihan, sumisigaw ng women empowerment. Yes, ma'am. Am I right? Yes. So, ngayon, nabibigyan na nila ng importansya ang pag-iisip ng isang babae. And that time, nung ginagawa namin ito, perfect example na si Lea Bustamante, na gano'n na siya mag-isip. Walang masama kahit dalawang asawa mo at dalawang anak mo. Ang importante nga, paano mo sila haharapin, gagampanan ng buhay mo bilang isang babae, bilang isang asawa, at bilang isang ina. Hindi dahil kung ano yung nagawa niya sa buhay niya, kundi yung worth niya as a woman. At yun ang role ni Lea Bustamante. Very liberated, pero pinakita rito na paano siya maging isang mabuting partner, kahit dalawa, pero at the most important thing, paano siya isang naging mabuting ina. So, palagay ko yun ang isang malaking plus factor. Kasi ako rin yun ang buhay ko, di ba? Dalawa yung tatay ng anak ko di ba? Pero walang pwedeng maghusga kung sino ako. Dahil ginampanan ko yung buhay ko bilang isang mabuting asawa, bilang isang mabuting ina sa aking mga anak. Milyon. And then yung papapirma, sure. Pagkatapos nito, sige, lapit mo sa akin. Sige, Direk Chito muna, no? Dahil tinanong din naman ni Maria Socorro. Kung naalala niyo pa ba yung podcast kay Ate B? Hindi. Ganito nga yun. Binento ko na kanina. Bago siya naging script, pinilit ko ng Star Cinema na bilhin yung rights ni Luwalhati galing sa Viva at pinagawa ko siya ng script. At wala nang iba kundi si Ate B na ang pwede maging Lea Bustamante. In fact, for mga 10 years, hindi Ate B na sa phone ko, Lea Bustamante. Ganon kami noon. Madagdag ko lang, kung maisip mo, marami siyang conflict, duda, tungkol sa pagiging babae niya, pagiging dalawa ng asawa niya. Pero isa sa walang kaduda-duda, sure na sure siya, si Lea Bustamante, kung ano ang eksaktong feelings niya sa mga anak niya. Diba? Ang inaaway niya, asawa niya, etc. Pero ang mga anak niya, yun ang importante sa kanya. Kaya nakita niyo yung iyak niya sa ending. Ang pinakagrabe niyang iyak para sa mga anak niya. Yun lang. So, you can tell what kind of mother she is. Dahil doon, may kita mo anong klaseng ina siya at anong klaseng babae siya. Maraming salamat, Direk Chito. At meron pang isang iconic na mother role. Sir, I'm sorry. Kasi I'm sorry to butt in with your respect. Kasi this is very important. Alam niyo po, kung napanood niyo yung pelikula, metikuloso yung theme. Tama ba? Hindi
basta-basta yung theme ng bata-bata paano ka ginawa. Dahil pag yan, hindi po na i-direct ng mabuti o na-conceptualize o yung Naingatan. not because direct is here. Hindi na i-direct yan ng mabuti. Maayos. Baka ma-misinterpret yung role ni Lea Bustamante. Tama ba? It was, I guess the good thing is, it was really a very good and ace director like Chito Ronyo para for a Lea Bustamante role ay ma-appreciate mo at hindi mo masabi na, bakit ganyan? Kundi masabi mo, ay kahanga-hanga si Lea Bustamante. Yun ay nasa script, niliwalhati, and at the same time, nasa directorial job ni Direk Chito Ronyo. And that's the beginning. Totoo yun. Maraming salamat, Ate B. At yun nga, no, doon sa, ang naalala ko kasi ito, pinanood namin ito, na-required ko sa college. No? Tapos, naalala ko rito yung umiikot-ikot lagi no, doon sa washing machine ng mga damit. At yun ay napaka-visual ng device doon sa pagpakwento. Direct Chito. Ayan. Sige po, tanong po. Pakilala po muna. Given Pio po, 14 years old. So, di ba po sa movie po, yung kukuhay na po yung mga anak mo na sina OG and Maria po. So, since po na-portray mo po yun, as a mother po, ano po yung mararamdaman mo kung kukunin po yung mga bata sa sa role ni Lea Bustamante kasi she's very liberated. Pinagbibigyan niya yung mga anak niya na magdesisyon sa kanilang mga sarili. Na sinabi niya, kung gusto niyo sumama sa tatay niyo, sumama kayo. Pero ang nanay lagi lang nandito. You know, kahit itapon mo yung linyang yun, pagka naging nanay ka na, napakasakit mo. Actually, ipaglalaban mo yun sa totoo lang. Kaya lang sa pag-iisip ni Lea Bustamante, kahit masakit na sa kanya, nakita nyo naman nasa action niya, yun kanina pinag-uusapan namin ni Sir, yung nandun sa umiikot na sa washing machine, utang niya yun yung umiikot, ganun yung problema niya. Pero, she's trying to have a strong front, diba? Pero napakasakit sa kanya. Kaya nakita mo iiyak niya nung, nanay, tapos na ang laban, nandito na kami sa'yo, diba? Panalo pa rin siya at the end. Pero as a mom like me, I think, sa edad ng mga anak ko ngayon, there'll come a time, I will let them decide. Kahit gaano kasakit. Kasi hindi mo sila masosolo. There'll come a time, magkakaroon sila ng sarili nilang buhay. At yun ang gusto ko. Sila rin ang mag-isip sa gusto nilang buhay na papatunguhan. Pero I will tell you 100%, hindi ako iiwan ng mga anak ko. Now my question is, si Lea Bustamante ay inilarawan bilang isang matatag at independent mother na humaharap sa maraming pagsubok. Ngayon, Ms. Vilma Santos, paano po kayo naghanda para sa papel na ito at ano ang mga personal na karanasan o emosyon ang iyong pinaghugutan upang maipakita na makatotohanan ang karakter ni Lea? Okay. Meron din po kay Direk. Okay, kay Direk Chito Ronyo po. Ang pelikula ay nagsasalig sa mga komplikasyon ng modernong pagiging magulang at ang nagbabagong mga papel ng kababaihan sa lipunan. Anong mensahe ang nais niyo pong iparating sa pamamagitan ng kwento ni Lea at paano po niyo inaasahan na makakaugnay at papagninilayan ng mga manonood ang mga ganitong tema ng pelikula? Siguro yung message. Yung una, ang ina na maraming pagsubok ng mukha ni Lea Bustamante, alam mo, miski naman kami ganito, hindi rin perfecto yung buhay ko bilang nanay. Marami rin ako, akala nyo lang, minsan nakikita nyo, akala nyo, wow, she's just a perfect person, or woman, or mother. Hindi rin. Ang dami rin challenges sa buhay, ang daming pagsubok, hindi ganun ka-perfect. Pero ang maganda lang dito, pag dumaraan ng mga challenges na ito, especially sa mga anak mo, as a mom, wala kang choice but to face them. Harapin mo. At darating na mabibigyan din ng solusyon yung problema mo. Maaaring hindi overnight, pero there'll come a time na mabibigyan ng solusyon yung mga problema sa pamilya o maging nagiging problema mo sa mga anak mo. At pinagdaanan ko yun. And I thank God for that. Kasi
Kahit na dinaanan ko yung mga challenges na yun, one perfect example, darating sa mga anak nyo, pag nagkaanak na kayo, na sa edad nila, sasabihin nila na, I don't know what I want in life. Paano mo sasagutin yun? Diba, anong problema mo? Na minsan, umiinom, naglalasing. But, I mean, paano mo hahanapin yung gano'n? Hindi nila alam ang gusto nila sa buhay. Pero you know, it will pass. You just wait. Ako, nagawa ko as a mom, nakaguide lang ako palagi sa kanila. Hindi perfecto, pero at least nagaguide ko lang sila. Reminder. Yun lang yun. Just give them a good reminder at the same time guidance. But at the end of the day, sila pa rin ang magdidesisyon and magugulat ka na lang kasi later on, malalaman din nila kung ano yung gusto nila sa buhay. So, madalit salita, wala kang choice but to be a mother and a good guidance to them. So, and then, gano'n din kay Lea Bustamante, madidikit ko din yun. Sa dinaanan na maraming pagsubok ni Lea Bustamante sa buhay niya, sa dalawa niyang naging asawa, pero at the end, siya pa rin ang panalo. Maybe because kung ano yung outlook niya o yung vision o gusto niya mangyari sa buhay, yun ang pinanindigan niya. And I think that's very important. So yun yun. Salamat. Dagdag ko lang. Kahit na anong problema ni Lea, kahit minsan walang mapapansin ng mga anak mo na pinabayaan mo sila. Lahat ginawa ni Lea. Pinagtatanggol ni Lea ang mga anak niya. Lahat ginagawa niya ng tama. Yun. Meron din tayong mga friends from the media. Maraming salamat po. Meron din tayong mga reporters, friends from the media. Nandito rin sila. Maraming salamat po sa inyo. Pahabol lang daw po itong bagay. Yes! I'm sorry. Ako po si Geoff McLawrence Mangilarios po. From Tondo High School po. Kasama po namin yung mga Tondonians po. Hello! Kumusta kayo? Wow! Thank you, mga pagets! Love you! Isang tanong lang po. Bilang kabataan na may mga kamag-aral po ako na kagaya nila OG at Maya, ano ang mensahe ninyo sa mga batang nakakaranas ng kalungkutan dahil wala sila sa buong pamilya at may kalahating kapatid? Tama. Lalo-lalo na ngayon, seryoso usapin, ang kasi, parang pinapakita ng bata-bata, kahit na hindi kayo buong kapatid, half brother or half sister lang, kung ang ina nyo, hindi kayo pinapabayaan, malakas pa rin ang pundasyon ng pagkatao nyo. As long as your mother, kasi siya nag-aalaga, di ba? Binigyan kayo ng disente at makapuluhang buhay at naharap niyo ang problema niyo. Wala kayo masyadong problema. Madali niyo masagot ang mga problema na harap sa inyo. Make sure lang sa mga nanay na huwag niyong pababayaan ang mga bata niyo. Siyempre sa panahon ngayon, hindi ko na alam kung ano na mga kailangan nila or ang worries nila kasi meron tayong internet, lahat-lahat. Panahon ng bata-bata, wala pa naman yan. Bilyang pa lang nung panahon na yun. So, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang challenges. So, ang mga nanay sa panahon na to, they have to face the challenges of the times. I personally know of a family na in the middle of it all, nagkahiwalay. Nag-text pa nga, panahon na text noon eh. Wala pang internet masyado noon. Pero nag-text na sa akin yung anak, mga 9 years old pa lang yata. Nasabi niya, kung gaano kasakit ang nangyayari ngayon sa buhay nila. All I can do is call. That's all. Ang feeling ko, ang mga parents niya, medyo selfish. Hindi nila inisip na may ibang buhay sila. Inilagay sa mundong to na hindi nila naalagaan ng maayos. Dapat hindi yun eh. Kasi bata yun eh. Kailangan di maharap ang mga pangit sa bata. Totoo pa rin yan. Kailangan bilang nanay,
Leia o kahit na sino man, ay mapakita mo sa anak mo yung dapat itinuturo mo sa kanila. Sabi ko, disente, makbuluhang buhay. Job, thank you sa mga students from Tondo. Tama yung sinabi ni Direk, it doesn't matter kahit kalahating magkapatid kayo, especially sa panahon ngayon. Hindi na importante yan eh. Ang pinaka-importante sa ngayon, palagay ko, yung pundasyon ng pamilya. Yun ang pinaka-importante ngayon. At ang pinaka-importante ngayon, this is one perfect example na minsan pag mayroong broken marriage o nagkahiwalay yung mga magulang, sinasabi pag nagwala yung bata. Kasi ano yan galing sa broken marriage yan kaya nagkaganyan yung bata. I don't agree. Natural na kumisan may challenge na ganyan na dumata nagkahiwalay yung magulang. Kasi isang bata, darating kayo sa edad na malalaman nyo kung ano ang tama at mali. At pagdating nyo sa edad na yun, kayo ang may choice. Pag sinabi nyo gusto kong gawin dito, mali, ikaw ang tatanggap ng consequences yun. Pero alam mo mali. Pero pag alam mo rito tama, ito gusto kong gawin, malalaman mo na you are on the right track. Ang gusto ko lang sabihin, darating sa edad ninyo na hindi nyo na pwedeng i-blame ang magulang ninyo. Because darating yung edad na kayo mismo ang magdidesisyon para sa sarili ninyo. Hindi ang ibang tao. So, alam nyo what's right or what's wrong. Pero at the end of the day, ang gagawa ng pundasyon ay kailangan ang pamilya, kailangan matindi ang pundasyon. Pero yung buhay nyo, kayo rin ang gagawa ng buhay nyo with the proper guidance. Walang half-sister, walang kahit magkapatid kayo o kalahati. Hindi importante yon. Ang importante paano kayo lalaki at saan nyo pipiliin tumungo ang buhay nyo at kayo ang may desisyon nun. Maraming salamat, Ate Bea at Direk Chito. Maraming salamat from the bottom of my heart. At na-appreciate niyo pa rin yung bata-bata after all these years. Karamihan ang nanonood dito. Bagong panak, walang ginagawa natin ito, Ate Bea. And I would like to say na maraming salamat at appreciate niyo siya. Thank you. Thank you, Direk Chito. Ate Bea. Maraming salamat po sa lahat po na nagbigay ng oras nila. At sa mga kabataan natin dito, baka hindi pa kayo pinapanganak kung palabas yung pelikulang ito. Ngayong napanood nyo, siguro kahit paano magbigay ito ng inspirasyon sa inyo kung anong klase ang buhay na haharapin po ninyo. Ngayon, we're talking about empowerment, women empowerment. Ang importante lang naman, magtulong-tulong tayo na tayo lahat ay lalaki. Ito, sa pelikula ito, but it's a very, very good, magandang aral. Paano tayo lalaki o papalakihin ang mga anak natin ng isang disente at makatao ang ating kabataan. Dahil pag naging disente at makatao ang ating mga kabataan, magkakaroon tayo ng isang disente at makataong lipunan. So, ngayon, kami, mga senior na, at ako, naging public servant. So, kamukha rin. Dito, kay Lea Bustamante sa pelikulang ito, we are trying to do our best para gumanda ang mga future na ating society. Itong future na to, hindi na to amin. Ito ay inyo na. At inyo na magpapalago. Anong ginawa? Given this 1988 May 2024 celebration of the National Heritage Month, signed Bernard Joseph Arthur, who's Deputy Executive Director for Operations, National Commission for Culture and Arts, and the same goes for Ms. Vilma Santos for her valuable contribution as well as actress and Dompact Session research speaker during the theatrical premiere and Dompact Session on the film Bata Bata Family. Dito ba? I see you pa. Thank you. I see you, Sir Bernan. Sir Bern!
Burns. Sir Burns. Nice po. 1, 2, 3. Okay, isa pa po po. Isa pa po. FDCP. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay na po. Thanks, sir.